Ang galing mo naman. For sure, bibigyan ka ni Dominic ng chance. Kailangan mo lang hintayin ang right timing para kausapin siya. At saka tamang lugar din para naman mas mukhang professional. Maraming salamat sa courage, Kenji. Project talaga kasi yan ng Salmeda Holdings at ang #1 investor nila ay ang mga Argente. Kailangang ipakita sa kanilang draft at bilang designer ay kami ang nakikipag-ugnayan. Merong nangyari kasi sa office namin eh. Basta mahirap siyang i-explain. Tumango lang si Kenji, halatang nagigets ang explanation niya. Hindi mo pwedeng kausapin at puntahan mo na lang si Dominic bukas. Sadyain mo na lang siya doon sa office niya. Pwede ka magpaalam sa boss mo kung may pasok ka. Baka kasi mamaya pa siya lumabas. Aabutin ka dito ng umaga. Delikado ng mga oras na yon para sa mga kagaya mo. Huwag mong isakripisyong buong ikaw sa isang bagay na hindi ka sure. Ang bawat salitang yun ni Kenji ay parang pangaral ng ama niya na bumabaon sa puso ni Althea. May concern kaya hindi niya na rin maiwasan na mas sumanga pa rito. Oo nga, siguro bukas na lang. Halika na, sabay na tayong lumabas nitong club. Isang sulyapang iniwan ni Althea sa pinto ng silid na kinaroroonan ni Dominic. Bago sumunod kay Kenji. May point ang lalaki, bakit hindi niya ba naisip na ganun ang gawin? Masyado lang siyang nagmamadali na maayos ang lahat, kaya minabuti niya na pumunta na lang ng club. Wala kang dalang sasakyan? Marahang umiling doon si Althea. Naalala niyang planong pagbili ng sariling sasakyan. Sa daming mga ganap sa buhay niya, ay halos makalimutan niyang bagay na yon na dapat ay unahin niya. Wala nagtaksi lang ako papunta rito. Akala ko hindi ako gagabihin. Pinagmasdan ni Althea si Kenji na sumulyap ito sa pambisig na relo. Ganap ni ika-10 na yun ng gabi. Maraming dumadaang taxi pero kadalasan ay may mga sakay. Would you mind kung ihatid na lang kita sa bahay niyo? Medyo alanganin itong tanong kay Althea. Aminin ni Althea na may pagdadalawang isip siya. Mahirap magtiwala sa taong hindi kakilala. Subalit, naguhumiyaw ang puso niya na magtiwala siya sa lalaki. Hindi ko hinihiling na magtiwala ka sa akin ng buo, but believe me, wala akong intensyon na masama sa'yo. Gusto ko lang na makauwi ka ng maayos sa bahay niyo. Baka kasi kung ano pang mangyari sa'yo lalo na at ganyan ang suot mo. Napakurap-kurap na si Althea, nasilaw sa matinding ilaw na paparating na taxi sa harapan. Sinubukan niyang parahin iyon pero hindi tumigil dahil may lulan. Here is my business card. Kung sakaling ilang kang ihatid ako, just text me when you get home. Tinanggap yun ni Althea, akmang babasahin ng tumalikod na lalaki tumakbang patungo ng parking ng club. Kinailangan niya na maglakad ng ilang minuto para makuha doon ang sasakyan. Naburong mga mata ni Althea sa likod nito. Iniling ang mata sa paligid. Nang may makitang dalawang magkakbay na mga lasing ay parang may sariling buhay. Ang mga paan na tumakbo, pasunod kay Kenji. Tumalas ang pakiramdam ni Kenji na maramdaman na may aninang sumusunod sa kanya. Nang tumigil siya ay tumigil din iyon, kaya sure siya na siyang sinusundan. Muli siyang humakbang at narinig ang halik ng heels sa spaltong kasada ng pababa sa parking lot ng club. Alistong humawak na siya sa bewang kung saan nakatago ang personal at may license niyang baril na bubunutin lang niya in case of emergency. Mabuti lang handa siya kaysa sa huli pagsisihan niya. Ilang beses nang nangyari yun sa kanya kaya hindi na bago ang lahat. Yun din ang rason kung bakit may baril. Humanda ka sa akin. Hindi kumukurap at parang kidlat sa bilis ang ginawang paglingon ni Kenji. Bago niya mabunot ang baril ay nakita niya si Althea lang pala yun. Kasabay ng maluwag niyang paghinga ay ang pagbitiw niya sa puluhan ng baril. Buti na lang hindi nabunot. Pinagsalikop ni Althea ang dalawa niyang palad, bumalatay ang hiya sa muka dahil nahuli siya ni Kenji. Ikaw lang pala yan. Akala ko kung sino na sumusunod at may masamang pinaplano. Bakit hindi mo nalang kinuha ang atensyon ko, tinawag ang pangalan ko? Pilitang nagingiti ni Althea, parang gusto na lang niyang tumakbo pabalik kung saan siya nanggaling sa labis na hiya. Pinangunahan kasi siya ng takot kaya napabunot. Kasi alumpihit at parang napipilitan ng dila ni Althea. Hindi rin mag-function ang utak para sagutin ang simpleng tanong. May mga lasing, natakot ako kaya bigla akong tumakbo pasunod sa'yo. Humalay sa tahimik na daan ng malutong na pagtawa ni Kenji. Hindi niya mapigilang matuwa sa itsura ni Althea. It's okay, ihahatid na kita sa inyo ng walang labis at walang kulang. Huwag ka matakot. Humakbang nito pasulong, sumunod na rito si Althea. Hindi na nagtaka ang babae na huminto sila sa harap ng isang Porsche. Mayaman si Kenji, ka-level ng kanyang asawa. Ang pagkakaiba lang ng sasakyan nila ay ang kulay.
Sakay na. Habang lulan sa sasakyan na hindi makapag-decide si Althea kung ang address niya bang sa apartment o ang address nila sa bahay ni Renz ang sasabihin niya kay Kenji. Ano bang pinag-aalala ko? Sure naman akong tulog na yun si Renz. Pero mabuti na lang nag-iingat para walang gulo o wala siyang maibato. Althea, hindi mo pa ako sinasagot. Saan kita ihahatid? Sa bandang huli pinili ni Althea na sabihin ang address ng apartment niya. Doon na lang siya magpapahatid, bukas na lang siya uuwi ng bahay. Hindi pa rin naman siya siguradong hahanapin ni Renz. Hindi ito magtataka kung bakit hindi siya umuwi. Salamat sa paghatid, Kenji. Walang anuman, Althea. Basta sa susunod, pag-isipan mo mabuti ang lahat ng desisyon mo. Mahirap ang padalos-dalos, maliwanag. Nangingiting tumango si Althea. Hindi nagtagal narating nilang harapan ng apartment. Hinubad na niya ang seatbelt. Akmang bababa nang agad matigilan sa malakas na pagkalam ng kanyang sikmura. Nahihiya na siyang napahawak dito. Feeling ni Althea umakyat sa buo niyang mukhang lahat ng kanyang dugo. Gutom ka? Hindi ka pa ba kumakain ng dinner? Parang robot na umiling si Althea. Sobra-sobra ng kahihiyan niya na ilang beses nang naranasan ngayon sa harapan ni Kenji Baruel. Nakalimutan kong kumain. Wear your seatbelts again, kakain tayo. Hindi pa rin naman ako kumakain eh. Dinala ni Kenji si Althea sa isang fine dining restaurant. Hindi ito malayo sa apartment ng babae. Panay ang sulyap sa kanila ng mga taong kumakain dahil na rin sa agaw pansin na suot na damit ni Althea. Hindi yun pansin ng babae na abala sa pagkain, pero conscious dito mga mata ni Kenji. Hindi niya matagalan ang mga mata ng mga taong pinapipiestahan ang katawan ng babae, lalo na mga kalalakihan. Walang imik na hinubad niyang suot na coat. Bahala na, ito ang naisip. Suotin mo habang nandito tayo. Harapang abot niya. Nabitin sa ering pagsubo ng pagkain gagawin sana ni Althea. Gutom na siya at walang pakialam ko sa paningin ni Kenji ay maging patay gutom ang tingin sa kanya. Kaya hindi niya rin napansin ang buong paligid. Bakit? Nag-iwas ng tingin si Kenji. Pineke ang kanyang pagubo. Baka malumigan ng tiyan mo, magkakasakit ka pa, medyo napaawang ang bibig ni Althea. Tinignan ng tiyan niya, exposed nga yon mula sa kanyang pusod. Tinanggap niyang jacket ni Kenji. Sinuot na rin niya kaagad. Medyo touch siya sa naging action nito. Let's split the bill, Mr. Baruel. Hindi ako papayag na hindi. Hinatid mo na nga ako dito tapos magpapabigat pa ako sa pag-shoulder ng bayad sa dinner. Hindi yan pwede. Pareho silang nakahawak sa bill na dumating pagkatapos ng kumain. Salit-salita na silang tinignan ng waitress na naghihintay ng bayad. Hindi na, Althea, ako na. No, kung ayaw mong bayaran ko ng buo, hatiin na lang natin ang whole amount nito. Walang nagawa si Kenji kung hindi ang pagbigyan ng babae. Sa tigas ng paninindigan nito'y baka abutin na sila ng umaga sa ginagawang pagtatalo. Oo na, sige na, hati na tayo. Inilabas ni Althea ang cellphone upang kwentahin ang amount na paghahatian nila. Pero nalaman niyang empty battery na pala to. Pahiram ng phone, hahatiin ko lang ang amount. Lahad ng kamay ni Althea sa lalaki. Lumapat pang mga ngiti ni Kenji, mas lalo siyang naging attracted kay Althea sa simple nitong mga aksyon. Ayan, napakadiskumpiyado mo namang nilalang. Tumawa lang si Althea at mabilis na hinanap ang calculator. Kinuha niyang exact amount sa bag at binigay nito kay Kenji. Tinanggap naman yun ng lalaki. Sinilid sa wallet niya kasama ultimong cents. May gusto ka pa bang bilhin bago umuwi? Kailangan mo, hindi kaya ay gusto mong kainin? Umiling si Althea. Tama na yon. Kahit na gusto niya ng donut, namang oras na yon ay hindi niya dito sasabihin. Masyado niya itong naaabala. Nakakahiya, wala na. Matutulog na lang naman ako pagdating ng aking apartment. Hindi na rin nagtagal si Kenji. Matapos na muling ihatid si Althea at tanggapin ang coat, pinaharurot na niya paalis ang sasakyan. Good night, Althea. Mahina nitong bulong habang papalayo doon. Ibinagsak ni Althea ang patay niyang katawan sa kama. Muli siyang napabangon at inihit ng malakas na ubo ng magliparang alikabok dito. Diyos ko, nakalimutan kong wala nga pala ako sa bahay namin ni Renz. Saan niyang patakbo ng lumabas ng silid. Tumatakas sa lipad ng mga alikabok. Pwede nang gawing taniman ng palay o mais. Dapat talaga bumibisita ako dito minsan. Lumabas siya ng sala nang maalalang cellphone na lobat. Pasalamat siya na may spare charger siya dito. Dahil kung wala iiyak siya dahil wala pang alarm bukas. Dito na muna ako matutulog. Agad na pinagdesisyonan yun ni Althea since gabi na't pagod na rin ang katawang lupa niya. Magpapalit na lang siguro ako ng bedsheet at saka ng mga pillowcase para hindi mangati.
Kanina pa pabalik-balik ng lakad si Renz sa harapan ng bahay nila, hindi alintanang lamig ng gabi. Naging alibay niya sa maid na magtanong ang pagpapahangi noong una pero bandang huli ay inamin niya ring hinihintay niyang pag-uwi ni Althea. Anong oras na kasi yun ay wala pa sa bahay ang asawa. Ngayon lang din to ginabi na wala man lang pasabi kahit ano. Dati-rati naman kahit gabihin nito ay may paalam. Nasaan na kaya yun? Anong oras na eh? Uwi pa ba to ng matinong may bahay? Hindi man lang inisip na mag-text dahil may naghihintay sa kanya. Bulong niyang puno ng iritasyon. May pagkainip na, ilang beses niya sinubukan tawagan si Kenzo. Nais niyang magtanong at baka kasama pa sa mga oras na ito sa Althea. Ngunit hanggang sa pagtatangka lang at hindi umabot sa totoong pagtawag. Overtime? Sobra naman na sa oras, imposible na hanggang ngayon ay may office works pa sila. Bakit hindi ko matawagan ng cellphone niya? Naka-off. Saka malapit ng mag-alas 11 ng gabi. Huwag niyang ikatwiran na overtime pa rin. Nangingibabaw sa puso niyang pag-aalala. Bagamat may galit ng dahil sa iritasyon, dapat talaga dumaan pa rin siya sa Marquez Designs kanina. At least nalaman niya kung saan ang lakad nito. Kung hindi pa binanggit ng maid nila na umuwi raw ito at nagpalit ng damit ay hindi niya malalaman ang tungkol dito. Wala pa rin po si Mrs. Almeda, sir. Untag ng maid, nakakalabas lang ng pintuan. Worried na rin ang mukha nito. May dala itong tasa ng kape na inutos ni Renz kanina. Dapat pala tinanong ko siya kung saan ang lakad kanina. Tinanggap ni Renz ang tasa ng kape, sumimsim na doon ang hindi nagbibigay ng comment sa sinabi ng maid. Umalis na rin to, muling maiwan doon si Renz. Sa bawat higop niya ng kape ay panayang sulyap ng mga mata niya sa may gate. Hinihintay ang pagdating ni Althea kahit ang labo nito. Nasaan na kaya yun? Parang walang kasama sa bahay ah. Umanda talaga siya kapag umuwi. Wala siyang mararamdamang gutom. Hindi niya magawang kumain solo lalo't wala siyang malay kung nasaan ang hinihintay. Ilang beses nang tinawagan ang numero nito. Paulit-ulit, subalit kagaya kanina'y out of coverage pa rin yun. Nag-isang linya ng kilay ni Renz. Nautas na doon ng pasensya. May kasunduan sila. Kasunduan na hindi dapat mabali. Isang tawag na lang at kapag hindi ko pa rin siya makontak, bahala na siya sa buhay niya. Kung anong gusto niyang gawin, hindi na ako makikialam. Malakas na naubos si Renz, nasamid na siya sa iniinom na kape ng magring na yon. Napakaliit na bagay pero kulang na lang ay mapatalo na sa tuwang lalaki. Bahagya niya pang nilayo sa tengang phone na tinignan ng number sa screen. Baka kasi maling number na tinawagan niya kaya bigla ito nag-ring. Hello? Sagot ng inaantok at pamilyar na boses ni Althea, mariing nakapikit ng babae. Balagbag ang higa sa kama, kakatapos nilang magpalit ng cover ng kama. Hindi pa nalalagyan ng pillowcase sa mga unan pero ginugupo na siya ng antok. Althea, nasan ka? Ano, wala ka pa bang balak umuwi ng bahay? Pigil ang boses niya upang huwag lumakas at ang dating ay galit siya. Baka matakot to. Anong oras na? Otomatikong dumilat ang mga mata ni Althea nang marinig ang boses ni Renz. Ang buong akala niya nasa panaginip lang siya. Malakas kasi yun. Malamig, buo at saka halos pabuliyaw. Ngunit kagad din sumarato dahil sobra na talagang antok niya. Hindi niya magawang pigilan. Bukas na lang tayo mag-usap, Prince. Sobrang antok na ako. Ano, Althea? Wala ka bang planong umuwi? Nasaan ka? Napasuklay na ng mga daliri sa buhok si Renz. Kailangan niyang kalmahin ang sarili. Hoy Althea, kinakausap pa kita. Bakit hindi ka uuwi? Bomba niya ng katanungan, wala nang sumagot, nanatiling tahimik na sa kabilang linya. Althea! Muli niyang sigaw, humigpit ang hawak ni Renz sa cellphone. Sa sobrang inis, yung pag-aalala niya kanina napalitan ng matinding galit. Sumidhi pa yun nang marinig niya ang munting mga hilik na ginagawa ni Althea. Tulog na to. Nakaka-frustrate yun para kay Renz ng ilang oras na dong naghihintay. Nasaan ka bang babae ka? Sigaw nito, walang pakialam kung makakastorbo ng kapitbahay. Sasagot ka lang. Apartment. Nang tinaka ni Renz na muling magsalitay nag-beep ng sign ng putol ng tawag. What the heck? Apartment? Anong gagawin niya doon? Bakit doon siya umuwi? Kailangan ko ng sagot. Matapos na huminga ng malalim ay pumarcha ng pumasok ng bahay si Renz. Ibinabang tasa ng kape sa dining table. Kinuha niya susi ng sasakyan at muling lumabas. He needs to check. Baka pinagluloko lang siya ni Althea. Baka sinasabi lang nito na nasa apartment kahit ang totoo wala siya dito. Humanda ka, Althea. Oras na wala ka sa apartment. Tuloy-tuloy na pumasok ng gate ng apartment ni Althea si Renz. Akmang pipindutin ng doorbell na makitang nakaangat ang pinto
na hindi sinasadyang maiwang bukas. She did not even lock the front door. Angil na Renz na mas lalo pang naging curious. Dahan-dahan niya ng tinulak upang buksan. Maingat upang wag lumika ng kahit na konting ingay. Pinapasok niya ng sarili sa loob. Tumambad sa kanyang napakaliwanag na kabuuan ng apartment dahil halos lahat ng ilaw doon ay mga nakabukas. Althea? Walang sumasagot, dumiretso siya sa room nito na bukas pa din. Doon ay tumambad sa kanyang katawan nitong pabalang ang bulagta sa kama. Kagaya sa narinig niya ng mga hilik. Walang unan at kumot, agad na nagsalubong ang mga kilay niya na makitang suot nito na nakalabas ang pusod. At may bakas pang makeup ang muka. Noon lang niya nakitang mag-ayos ang asawa. Saan kaya siya nanggaling? Parang kakarating lang din. Kumain na kaya siya? Baka sa mukha ang sobrang pagod. Pinapahirapan siguro siya sa trabaho ni Kenzo na yon. Ilang minutong tumayo pa sa Renz sa tapat ng kama. Nang mangalay ay naupo na siya sa gilid. Hindi inaalis ang mata sa mukha ni Althea na payapa ng ginagawang pagtulog. Noon na lang niya ito natitigan ng matagal. Napahawak siya sa tiyan ng kumalamang sikmura. Hindi pa nga pala siya kumakain ng hapunan. Umahon na siya ng kama. Matapos magpakawala ng ilang buntong hininga. Nais niya sanang gisingin si Althea, but seeing her now inakala mo'y walang pahinga. Biglang nagbagong isip ni Renz. Hahayaan na muna katang matulog ngayon pero bukas kailangan ko ng paliwanag. Kinuha ni Renz ang kumot at maingat na pinatong yon sa giniginaw na katawan ni Althea. Nilagyan niya ng pillowcase ang isang unan. Maingat niyang inangat ang ulo ni Althea para ilagay ang unan pero nagdilat na to ng mata. Renz? Nagkagulatan ng dalawa kung kaya naman hindi sinasadyang magsalpukan ng noo sa bawat isa. Malakas na kapa sila na padaing habang hinihimas ang tinamaan nilang mga noo. Shit! Pagmumura ni Renz na napaupo na sa sahig sa sakit. Natatarantang bumangon si Althea na hindi na alam kung anong una niyang gagawin. Ayos ka lang? Bakit kasi ang lapit ng mukha mo? Huwag mong sabihin na hahalikan. Natutok ni Althea ang bibig. Hindi alam kung panaginip pa bang laman ng isipan niya. Hahalikan? In your dreams, Althea. Lalagyan lang naman siya na kita ng unan sa ulo. Binalot ng hiyang buong katawan na napatayo na si Althea. Masyadong kumapal na yata ang mukha niya sa pagiging asyumera. Dinaan na lang niya yon sa malakas na tawa kahit sa loob niya sobrang nasasaktan siya. Ano pa nga bang bago? Wala naman. Hindi pa rin ba siya sanay? Joke lang naman yun, Renz. Ang seryoso mo. Hindi ka na naman mabiro, nguso pa ni Althea. Tumalikod na siya kay Renz, nagkunwari na may hinahanap sa gilid. Baka sa mukha ni Althea ang kakaibang lungkot at sakit na hindi napansin ng malabong mga matang lalaking kasama niya. Ano bang ginagawa mo rito, Althea? Puno ng guilt na tumayo na si Renz, huminga ng malalim. Medyo nakonsensya rin siyang binitawan niya sa huling salita. Halata kasing dinamdam yun na sobra ni Althea. Bakit dito ka umuwi? May usapan tayo sa loob ng isang buwan, di ba? Kaya bakit nandito ka, Althea? Humakbang ni si Althea palabas ng silid sa halip na sumagot. Patungo ng kusina niya upang kumuha ng tubig, bigla siyang nauhaw. Sumunod naman sa kanya si Renz. Naghihintay ng sagot. Wala, namiss ko lang dito matulog. Masama ba yon? Ikaw nga kapag sa apartment ni Eleanor natutulog, nagrereklamo ba ako? Hindi diba? Hindi na nakaimik si Renz. Totoo naman yon kaya parang hirap sumbatan ni Althea ngayon eh. Palagi itong may counterattack sa lahat ng mga sasabihin niya. Madalas pa'y nasasapul nito siya. Okay, mabagal na lumakad sa Renz papunta ng pinto. Kinamulagat na nito ng mga mata ni Althea. Ganun lang yun? Matapos siya nitong gisingin sa pagtulog ay basta na lang siya nitong iiwan? Kumain ka na ba? Napahayos ng tindig si Althea sa ginawa nitong bilang paglingon at di inaasahang pagtatanong. Ako kasi hindi pa. Hinintay kitang umuwi para sana sabay na tayong kumain ng dinner. Pagak na natawa si Althea, kailan pa naging ganito kaalalahanin si Renz? Hindi niya matandaan kung nararanasan niya ba talaga yon sa loob ng 3 taon. Samantalang dati-rati, wala itong ibang pakialam at inaalala ko hindi ang sarili niya at kapakanan ni Eleanor. Doon lang umiikot ang mundo ng kanyang asawa. Masakit man, hindi siya kabilang sa mga to, kaya naman nakapagtataka na itong pinapakita niya. Sige, aalis na ako. Buka naman kumain ka na. Sinundan lang ng mga mata ni Althea ang paglabas ni Renz. Hindi magawang ihakbang ang mga paa upang habulin at pigilan. Saka bakit niya hahabulin at pipigilan? Eto na nga siya matutulog, di ba? Maya-maya pinarinig niyang ugong na makina ng kotse. Nakaalis ng asawa niya. Ano bang nakain nun? Pinagkibit na lang ni Althea ang balikat ng nangyari. Kinuha ang cellphone at binuhay.
Parang malakas na buhos ng ulan sa labas ng bahay ang naging dagsa ng mga message niya na pumasok. Sunod-sunod na segundo lang ang halos pagitan. Idagdag pang maraming missed calls, may voice message pa yung kasama. At sa isang tao lang nanggaling ang lahat ng mga yun, kay Renz. Patakbo siyang lumabas ng bahay pero kagad ding umatras nang maramdaman ng lamig ng hangin kasama ng malakas na ulan. Sana, inaya niya pa rin ako. Kakain naman ako, sasamahan ko siya kahit na busog pa ako. Palakad-lakad sa kabuuan ng sala, matamang nag-iisip, yun ang tanawin sa loob ng apartment ni Althea, sa loob ng 5 minutes na pagkaalis ni Renz. Iniisip ni Althea kung tatawagan niya ba ito o hindi. Kung ite-text o hahayaan na lang. Sa bandang huli pinili niyang muling maging marupok. Nagtipa na siya ng maikling message. Gutom ako, gusto ko ng donut. Pagkasend ay kaagad niyang inihagis ang cellphone sa sofa. Hindi niya na napansin na sa dalawang numero niya pala na-send ang message. Kay Kenji at Renz. Nakalagay ang numero ni Kenji dahil gusto niya sana magpasalamat sa lalaki sa pamamagitan ng text. Hindi niya lang nagawa dahil sa notification. Naupo siya sa sofa at pinadyak ng mga paa. Bakit ka pa nag-text? Sana tinis mo na lang ang cravings. Hindi mo rin naman sinabi kung anong klaseng donut ang gusto mo. Bangag ka, Althea, as if naman mahulaan ni Renz yun eh. Napatayo na sa sofa si Althea na marinig na may biglang humintong sasakyan sa tapat. Excited na siyang lumabas. Ambon na lang ang ulan noon nang biglang tumigil. Napawing ngiti niya sa labi nang makitang hindi to si Renz. Kenji, anong ginagawa mo rito? Kunutang noong naguluhan si Kenji. Nag-text ito sa kanya. Sa malamang ay pupuntahan niya. Gusto mo ng donut? Sabi mo rin gutom ka. Ha? Natatarantang tumakbo sa loob ng apartment si Althea. Hinanap ang cellphone. Ganun na lang palalaki ng mga mata niya nang makita sa phone na sa 2 tao niya na-send ang text message. Malakas na siyang napamura. Hala, sorry talaga Kenji. Naistorbo na naman kita. Hindi talaga para sa yung message ko. Napasama lang ang number mo. Hinihingal na paliwanag ni Althea nang muling lumabas. Mapakalang naging ngiti ni Kenji. Ang buong akala niya pa naman ay para yun sa kanya. Hindi lang halata sa kanyang mukhang emosyon dahil likas na magaling lang itong magtago. Ganun ba, Althea? Tumamlay ang boses nito. Saglit na nagpalingalinga sa paligid. Sorry talaga. Ayos lang, pero paano yan? Binilhan pa naman kita na lahat ng flavor ng donut dahil hindi ko naman alam kung alin dyan ang gusto mo. Nasulyapan ni Althea sa front seat ng sasakyan nito ang ilang box ng donut. Hindi ito nagbibiro. Kunin ko na lang, lahat tapos bayaran ko na lang. Pasensya na talaga Kenji, sobrang nakakahiya. Ayos lang naman, walang problema. Sinabihan na kita kanina na pag-isipan mo mabuti ang mga desisyon mo sa buhay. Tingnan mo, hindi pa tapos ang gabi nagkakamali ka na kaagad. Natawa na lang doon si Althea, tama nga ito. Ibigay mo sa akin ang account number mo sa bank, doon ko na lang isasend ng bayad sa'yo. Sige, I'll text you later. Hindi ngayon na. Hindi natin alam kung magkikita pa tayo. Sure ako na busy ka rin namang tao. Napailing na lang si Kenji, iba ng titig sa mukha ni Althea. Pinaghalong saya at lungkot ang emosyong naroon. Higit na lumalim pang lihim na naramdaman para sa babaeng kaharap. Oo na, ipasok na muna natin sa apartment mong donut at baka bumigla na naman ang ulan. Maraming salamat Kenji sa ilang linggong supply ng donut. Pabirong wika ni Althea na excited na lantakan ng favorite niya doon. Plain donut ang favorite ni Althea kaya ang plano niya dadalhin niyang iba sa office upang ipamigay na lang kesa naman masayang lang. You're always welcome, Miss Althea. Ang babaeng padalos-dalos at madalas magkamali. Ang formal mo naman sa akin, Mr. Baruel. Patol sa kanya ni Althea na humagikik pa. Malakas silang nagtawanan. Walang pakialam sa nabasag na nakakabinging katahimikan ng gabi. Hindi pansin sa hindi kalayuan ang nakaparadang sasakyan ni Renz kung saan ay dala rin ng lalaki isang box ng donut na hiniling ng asawa niya. Bakit pa siya nag-text sa akin? Mahigpit ng hawak ng palad ni Renz sa manibela ng sasakyan. Umiiting din ang pangad parang anumang oras ay lalabas sa katawan niya ang nagtatagong halimaw sa ibang katauhan. Nakapaskil sa nalilisik na mga mata ang sobrang selos at pagkamuhi sa panibagong mukha ng lalaki sa buhay ng kanyang asawa. Ano ang gagawin ni Renz ngayong may ibang lalaking umaaligid kay Althea? Magawa pa kaya niyang maibigay ang biniling donut ngayong may nauna nang bumili dito kay Althea? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.